Hindi pa man opisyal na idinideklara ng Pag-asa ang pagpasok ng Tagaraw na lulugin ang ilang taniman at palaisdaan sa bansa dahil sa matinding init sa Zamboanga City, balak ng magdeklara ng state of calamity. Sa gitna naman ng mainit na panahon, isang bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Semana Santa. Batay sa datos ng ilang foreign weather agency, isa na po itong super typhoon. May report si Trisha Zafra. Nagkakabitak-bitak na mga palayan, nalalantang mga puno ng saging at natutuyong mga palaisdaan. Yan ang epekto ng matinding init ng panahong nararanasan sa Zamboanga City. Sa datos ng Office of the City Agriculturist, umabot na sa halos 9,000 ektarya ng sakahan at palaisdaan ang apektado ng dry spell. At nagdulot na ito ng mahigit 132 milyong pisong lugi sa agrikultura. Dahil dito, isinusulong na ang pagdedeklara ng state of calamity sa lungsod para magamit ang pondo sa cloud seeding. We recommended for the declaration of the state of the calamity. Malaki na rin ang lugi ng mga sayote farmers sa Magpet, Cotabato. Dahil sa labis na init, bumaba ng 70% ang produksyon ng sayote sa bayan. Para kahit papaano'y may mapakinabangan, inani na nang wala sa oras ang ilang bunga bago pa ito tuluyang matuyo. Ang kaningwa na bunga, kay tungod sa kainit. Magbunga siya tapos ginagmay, magturok na siya, maggulang na ba ang bunga. Paanay, di naman puslan. Krisis yun niya, maglisod may pagkaon. Kahit naman nanunuot na ang init, hindi pa rin opisyal na idinedeklarang tag-init ng Pag-asa. Malapit na. So malapit na tayo magdeklara na tag-init dito sa ating bansa. Dahil una-una ay itong ridge ng high pressure ay nakakapekto sa atin. And then titingnan natin sa mga dating araw na ito ba ay si Amen ay babalik pa o hindi. Kapag nakita namin na hindi ito babalik, at panay hangin na ay nanggagaling sa east, galing sa Pacific Ocean, saka tayo mag-announce na tag-init na. Sa gitna naman ng mainit na panahon, isang super typhoon ayon sa Joint Typhoon Warning Center o JTWC ang nagbabadya ngayong Semana Santa. Habang papalapit, lumalakas pa raw ang bagyo na tatawaging bagyong Chedeng kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Mahigpit namang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang kilos ng bagyo. Oras na magbigay ng warning signal yung Pag-asa, kahit signal number 1, mag-start na kaming mag-cancel ng mga biyahe. Okay. Ng mga barko. Okay. Doon sa affected areas lang. Yung NDRMC is on top of it there. Together with Pag-asa, we'll be provided timely warnings. Trisha Zafra, GMA News.